Nadamay ang Kuwait International Airport sa patuloy na gantihan ng pag-atake ng Iran at Amerika. Isa ang nasawi at mahigit 6 na po ang nasaktan, kabilang ang 3 OFW. Nakatutok si JP Soriano. Ilang malalaking pagsabog ang sumalubong sa surveillance radar sites ng Iran sa Gurul at Qasem Island. Retaliatory attacks o ganting atake ito ng Amerika. Naunang nagpakawala ang Iran ng 4 na ballistic missiles at drones sa Strait of Hormuz para puntiryahin ang ilang barko roon. Nasalag ito ng US Central Command. Ilang oras matapos yan, nagpakawala naman ng 7 ballistic missile ng Iran sa mga US base sa Kuwait at Bahrain. Pero ayon sa US military, walang tinamaan ng mga ito. Noong June 3, nakuna ng CCTV ang pagbagsak ng isa sa umanong Iranian drone sa Kuwait International Airport. Wasak ang loob ng airport. At halos wala na ring maaninag sa loob. Itinanggi ng Iran na kagagawa nila ang pag-atake at sinisirito ang interceptor missiles ng Amerika na hindi umano natamaan ng mga target. Ayon sa authorities at state media roon, isa ang namatay sa pag-atake. Mahigit 6 na po ang sugatan. Kabilang sa kanila ang 3 Pilipino. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, 2 sa mga naapektuhang OFW ay binigyang lunas matapos makalanghap ng mga usok dahil sa pagsabog o smoke inhalation, habang ang isa ay nagkaroon ng minor injury sa kamay at ulo na kinailangang tahiin ang sugat. And all 3 have been visited by our migrant workers office and the OWA. One of them was hospitalized but has been released, and 2 received outpatient treatment and also released from hospital and are recovering. And they have been visited, and we will continue to monitor their situation. Ayon sa Department of Migrant Workers, habang nagpapagaling ang 3, inaayos na ang repatriation sa kanila. Ang isa sa kanila, may batang anak na kasamang naninirahan sa Kuwait. Paalala ng DMW sa mga OFW roon. Our nationals have been advised by not just by our embassy but the Kuwaiti authorities to take all the necessary precautions not to step out of their respective residences unless it is absolutely necessary to do so. Walang umiiral na alert level sa Kuwait, pero dahil limitado ang operasyon sa Kuwaiti airspace, pinapayuhan ng DMW ang mga magbabalik sa Kuwait na mag-ingat. Mahigit 10,000 Pilipino na ang napauwi ng gobyerno ng Pilipinas simula nang sumiklab ang hidwaan ng Iran at alyansang Israel at Amerika. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang natitirang asset claim sa forfeiture case o kaso ng pagbawi sa mga umano'y nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Dinismiss ng Special Division ng Anti-Graft Court ang civil case number 0141 matapos magpasya ang Presidential Commission on Good Government o PCGG na hindi na ito maghahain ng karagdagang mga ebidensya. Ang sabi ng PCGG, ang mga ari-ariang nakapaloob sa kaso ay sakop na rin ng mga naunang partial judgment na nag-uutos sa bawiin ng mga ari-arian. Kabilang dyan ang $658 million na halaga ng Swiss deposits, mga property, shares at interests, pati paintings at artworks na nagkakahalaga ng $17 million. Na-recover na nila ang karamihan ng mga property sa magkakahiwalay na civil actions. Bahagi rin ng civil case number 0141 ang mga umano'y bank deposit ng mga Marcos sa Luxembourg, Hong Kong, Cayman Islands at Amerika. Tinawag naman ng ATOM o August 21 movement na totally unacceptable o hindi katanggap-tanggap ang desisyon ng korte. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Malacanang at pamilya Marcos pero wala pa silang tugon sa ngayon. Matapos ang big-time rollback ngayong linggo, magiging salungat ang presyuhan ng petrolyo sa darating na Martes. Sa tansya po ng industry sources, batay sa 5-day trading, tataas ng 3 hanggang 4 na piso ang kada litro ng diesel. At may bawas singil naman sa gasolina na maglalaro sa 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos and 55 centavos. Lindol at pag-aalboroto ng Bulkang Mayon ang magkasunod na kalamidad kagabi sa Albay. Muling naobserbahan ang pagdali ng lava sa Gilis o ilang daluyan ng Mayon. Sa kuha ng PHIVOLCS, mag-aalas 2 sa madaling araw kanina makikita ang pyroclastic density current o uson. Nakapagtala rin ng mga rockfall ang PHIVOLCS. Pasado alas 6 kagabi, nagkaroon ng effusive eruption ang Mayon. Nasa alert level 3 pa rin ang bulkan. Ibig sabihin po niyan, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
Samantala, niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang Albay mag-aalas 10 kagabi. Naitala ang epicenter ng lindol sa dagat na sakop ng bayan ng Santo Domingo. Nagkabitak-bitak ang bahagi ng kalsada sa barangay Alimsog sa Santo Domingo. Naitala rin ang rock slide sa barangay Buhatan. Ramdam din ang pagyanig sa bayan ng Bakakay kung saan napatakbo palabas ang kanilang mga bahay ang mga residente. Nagsilaglaga naman ang ilang gamit sa loob ng bahay sa bayan ng Malilipot. Gumalaw din ng tubig sa mga aquarium. Patuloy ang assessment ng Albay Provincial Safety and Emergency Management Office sa mga apektadong lugar. Ayon sa PVOX, ang pinagbulan ng lindol o tectonic ang pinagbulan ng lindol at walang kaugnayan sa pagbuga ng uson ng Mayon. Sa formal na pagbubukas ng klase sa Lunes, dalawang paghahanda ang ginagawa ng marami nating kababayan. Una, ang pamimili ng mga gamit pang-eskwela at pangalawa, ang pagiging handa ngayong tag-ulan. Nagsagawa na rin po ng mock class ang ilang paaralan. Nakatutok si Von Aquino. Para maging maayos ang pagbubukas ng klase sa Lunes, nagsagawa na ng mock class ang Kidapawan City National High School kahapon. Nasa 7,000 estudyante ang naka-enroll ngayong school year sa paaralan na pinakamalaking high school sa lungsod. Depende sa baitang, hinati sa morning shift at afternoon shift ang klase sa paaralan. Nag-last-minute shopping naman ng mga gamit pang eskwela ang ilang magulang at estudyante tulad sa Davao City. Ang isang tindahan doon, dinarayo dahil bagsak presyo na ang mga paninda. Ang budget na 1K is murag daghan ako sila mapalit. Na mga sale food na gipang ano mo na mga daghang item na mong gipang sale like for folder, mga intermediate papel og notebook. Marami ring namimili sa downtown Iloilo City. Subong lang may time man sako man kami. Kaysa pag gakulang-kulang pa sa budget. Ayon sa mga nagtitinda, mabili ang school uniform. Ang ibang nagtitinda, ibinebenta ng mura ang mga paninda. Mas nami akong nubuhin mo presyo kay para mabakal. Kaya kung magtaas presyo mo, mangkot mo lang ang customer, mahalin mo lang. Pero sa Mandaue City, sa Cebu, nasa 300 pesos kada pares ang pinakamurang school uniform. Depende man gud sa size og sa iyang na may plain, naasay kanang mga kanang stripe, checkered. Ang high school ma'am 580. 580 to 600 depende po sa sizes. Kung naaman sir mga gamay ra 10 pesos ana. May pagbaba naman sa presyo ng school supply sa ilang tindahan. Alas raman sir mga kuan lang. Basic pa 80 leaves. So 80 leaves kay 13 apa to? 13. 13 Pero nagkuan pa may basin may chance pa nga mo. Down po naman. Sa ilang pamilihan sa Dagupan City, discounted na ang ilang school supplies gaya ng bag, ballpen, lapis at notebook. Pero matumal pa rin ang bentahan dahil sa pag-ulan. Wala pa rin, ganun, umuulan. Dami ng bargain. Lahat na nga yan, lahat na yan bagsak presyo. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.